Guys, good morning. Kumusta po kayo dyan? Welcome to my channel. And today's video, gusto ko lang po sanang kumustahin po lahat dyan sa Pilipinas, lalong-lalo na po sa parte ng Mindanao. Kasi nabalitaan ko po na earthquake po at yung epicenter po ay Jensan. So malapit po yun sa place na pinaglakihan ko. So kasi Jensen to Coronadal City is just only for 1 hour drive. So at saka sabi nga nila malakas daw yung lindol. At I think it's 7.8 magnitude. So malakas talaga. So ramdam na ramdam talaga from Jensan, of course Jensan, Sarangani, even Davao, Pulumulok, Tupi, Coronadal, Tantangan. So lahat yun yung talagang nakaramdam talaga sila ng pagyanig kahapon around 7:48 AM. At saka first day of school doon. So yung mga bata nasa school. So kinumusta ko yung brother ko. Okay naman daw po yung mga bata. Pinauwi din naman sila ng mga guro. At saka yung brother ko, pinauwi din sila kasi syempre titignan din yung kung ano yung mga na-damage. So my prayers for Mindanao is with you guys. So hopefully kasi kakalungkot kasi ang daming na-damage, lalo na yung nasa Jensan. Kaya mag-ingat po kayo dyan, lalong-lalo na po sa pinsan ko na nakatira dyan sa Jensan, Manong Nardo. Sana mag-ingat kayo dyan at pati na yung pamilya nyo po. Yes, nakakalungkot lang po kasi nabalitaan ko yung sa pag-open ko ng Facebook. So shout out nga po pala doon sa pamangkin ko na si Mary Rose. Shout out sa iyo, kung hindi dahil siguro pag-open ko ng phone, nakita ko talaga yung post mo talaga yun. So ayun, nag-scroll na ako talaga. So hanggang nabalitaan ko na rin po sa news dito sa Australia na yun nga yung nangyari. Tsaka yun. So kinabahan ako, tinawagan ko yung kapatid ko, yung brother ko at saka yung sister ko kahapon o kagabi. Kasi nalaman ko na lang man kasi hapon na. So yun. So sana mag-ingat po talaga tayo kasi hindi natin alam kung kailan mangyayari yung lindol kasi even Indonesia at Malaysia nakaramdam din sila kasi yun nga yung tawag ng tsunami. Tsaka yung friend ng kapatid ko na nandoon sa Jensan umuwi sa Pulumulok kasi natatakot nga kasi baka nga pagka-tsunami malakas yun. So malaking damage talaga yun pag nagka-tsunami doon sa Jensan. Kasi syempre malapit sa dagat, yung mga ganun. So mag-ingat-ingat po tayo talaga dyan. So sa lahat po ng mga residents, mga recipients dyan po sa parte ng Mindanao, ingat po tayo. Kung kailangan po mag-evacuate po tayo. At saka nandiyan naman po yung government kung kailan sila mag-aasa kung
kung kailangan na ba talaga mag-evacuate. Kasi hanggang ngayon, syempre, may aftershock pa yan. So, ewan ko lang kung to be honest, kagabi hindi ako nakatulog kasi siguro nakaidlip-idlip lang. Tsaka, open eyes, close, open, close. So, kasi nga, syempre, yung nasa isip natin is yung family natin in back home. So, kailangan po talaga natin na i-sure kung okay ba sila. Kahit nga doon sa lugar namin, sa Coronadal City, shout out po dyan sa lahat ng taga Coronadal. Nakaramdam din sila ng paglindol kasi nga syempre malakas din. So 7.8 magnitude. So hindi yan 4 magnitude or even 3 magnitude. Yun talaga, makita mo talaga na yung mayanig yung kahit na yung mga bata, nakita ko sa online, sa YouTube, sa balita, sa news, nakita ko yung pagyanig. Nakita ko yung mga bata na yung mga ganun, yung ganun. So, nakaka-nervyos. Yung kaibigan ko, shout out kay Ate Cathy. Yun nga, chat ko rin yung mga kaibigan ko dyan, especially kay Ate Cathy, kay Jean, Lia Gogo, sa kanila lahat dyan, kahit sa lahat ng mga kaibigan ko dyan, is sana mag-ingat kayo. Nga, syempre nakaka-nervyos din yung mga ganun, di ba? So, mag-ingat-ingat pa tayo. Sana malaking din damage kahit dyan sa Coronadal. May nakita rin ako na mayroong mga na damage. So, yung mga daan nagka-crack. Doon sa Tantangan, yung bridge ata yun, yung nakita ko doon sa sa post ng sa mga balita. Yung road nagiba talaga yung bridge. So, naputol talaga yung bridge. Siguro syempre sa lakas ng lindol, pagyanig ng lupa. So, yeah. So, let's pray po for Mindanao na sana makabangon ulit. Alam ko naman na makabangon ulit yung taga Mindanao. Pero sana nga lang mag-ingat po tayo. Syempre sa mga lahat ng mga nagtatrabaho sa mga establishments. Kailangan po talaga tayo mag-ingat. Pag makaramdam kayo ng lindol, labas agad kasi syempre hindi natin alam. Lalo na yung nangyari doon sa Jollibee in Jensen. Kasi sabi ng kapatid ko, yung Jollibee na yun, matagal na talagang Jollibee yun doon sa nakaano. Syempre, hindi natin alam. Syempre, yung structure ng building. At saka yung nasa taas pa noon is yung radio station. So, as in, kitang-kita ko talaga sa video na nagiba talaga, as in nag-collapse talaga yung building. So yun nga, so I feel sorry for them, but sana makaahon po kayo. Syempre yung mga recipients dyan, yung mga tao na nagtatrabaho, lalo na doon sa mga na-trap, sa mga na-injured. At saka, yun nga, sabi nga nila, isa pong supervisor po yung namatay dahil nga doon sa na-trap po siya doon sa building na na-collapse. So, sana hindi naman natin alam na mangyayari yon. So, yeah.
ipagdasal na lang po natin yung parte ng Mindanao na sana makaahon po. Makabangon po sila ulit. At saka mag-ingat po tayo palagi. Sa pamilya ko po dyan sa Coronadal City, sa mga kaibigan po, sa mga pamilya, sa mga pinsan, sa mga uncles, sana mag-ingat po kayo dyan at saka maging alerto po tayo kung ano po yung mararamdaman po natin talaga, yung baka hindi natin alam, baka may aftershock pa yan hanggang ngayon. So kasi kahapon nangyari yun, 7:48 AM, something around there. So mabuti nga yung kapatid ko na lalaki, nandoon na sa work, pero hindi pa naka-open yung tinatrabahoan niya, pero nandoon po siya sa likod ng building na nangyari yung paglindol. So, syempre, agad-agad nakalabas din siya. So, yun. At saka, thankful din po sa mga tao or sa mga hindi pa na-open yung mga department store, kasi pag na-open na yun, tsaka yung mga tao na nangyari yun, malaking problema talaga yun, kasi syempre lahat magsalabasan, hindi natin alam kung anong mangyayari. So ingat po tayo guys. Hindi pa natin alam kung kailan mangyayari ulit talaga yung lindol. Hindi pa natin alam kasi syempre may aftershock pa yan. So sana maging okay ang lahat. Thank you po sa panonood. Sana po ipagdasal po natin yung taga Mindanao. At sa lahat po ng mga tao sa Pilipinas, ipagdasal po natin sila at tulungan po natin, sana makaahon sila. Salamat po sa panonood, and thank you for watching, and sana please share and subscribe po, and yes po. So magandang umaga po sa lahat. Thank you. Bye.